Ang mensahe ng Lord sa umaga nito ay pinamagatan natin characteristics of a godly marriage. Ano po ba po yung mga ilan sa mga characteristics ng godly marriage? Para po sa mga couples, no? Dito sa atin, sa GFCM Sector 1, ano po ba ang tingin sa inyong marriage? Ito ba ay godly according to the eyes of God? Or according sa ating pananaw? Para naman po sa mga singles, ano po ba ang hinahanap mo? Pag kayo ay naghahanap ng inyong makapangasawa. Mainam po na malaman natin din po kung ano po ang ilan sa mga characteristics ng godly marriage para sa mga singles, makapag-prepare po tayo dito. At para po sa mga couples, para po ma-improve natin kung ano po ba yung sinasabi natin godly marriage. Sino ba dito ang nais magkaroon ng godly marriage? Taas na! Taas ang kamay! Ay, hindi tumaas ang kamay! Tumaas ang kamay! Ayan. Mainam na maalalahanin natin nung ginawa ng Lord ang tao, ay ginawa niya ito sa kanyang wangis. Di ko ba sabi ng Genesis 1:27? At yung husband and wife ay kanyang pinag-isa in one flesh. Sabi natin, alam niya, sa Genesis 2:24. Kaya po, pag ay isang marriage relationship, no? Ibig sabihin nito, ay ito ay isang modelo na galing sa ating Diyos. Lahat po ng marriage is made in heaven. Naniwala ba kayo doon? Amen. Amen. Yeah. Kasi po ang Lord ang may nagpakanan nito. Kaya po, no, kung ang marriage po ay hindi nagpa-function properly, ay nadudumisan po ang wangis ng Lord. Naniniwala ba kayo doon? Kaya po, for this reason, from the very beginning, from after lang ng creation, yung unang tahanan po, yung tahanan ni Adan at ni Eva, ay pilit na pong sinisira ni Satanas. Kasi po, alam ni Satanas, pag nasira na po yung marriage ng couples, ay natutulisan po ang wangis ng Lord. At alam natin, sabi ng school natin, na family is the foundation of our society. Alam din ni Satanas yun. Kaya po, pinipilit niya sirain yung marriage, yung family. Kasi po alam niya, when the family falls, a society can fall. If a society can fall, a nation may fall. Sa pag-aaral natin sa umagang ito, yung binasa ng kapantalina sa 1 Peter 3:7, tuturuan po tayo ng ilan sa mga karakteristik kung ano po yung godly marriage. At kung saan po nakafocus yung mga roles ng babae at ang lalaki. Ito po ay napaka-importante sa atin para sa mga married couples at maging sa mga singles kung nais ninyong mag-asawa. Ano po ba yung mukha ng godly marriage? Ang unang malaking katanungan sa atin ay, what characteristics of a godly marriage does Peter focus on as seen in the roles of a man and a woman? So pag-aaralan natin po kung ano yung mga roles natin. Sa mga singles, you have to learn, kahit surety kayo pala, of course, para makaprepare kayo. Una-una, ano yung characteristics ng godly marriage? Wife submits to her husband to transform him. Sabi ng text natin, binasa kanina na, wives, in the same way, be submissive to your husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. Kanino ba magsasabit yung mga wives?
to their own husbands. Hindi po sa husbands ng iba. Hindi po ba sa husbands ng iba? Alam niyo po, ang ating Lord ay ang wisdom na hindi natin maarap. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, nung plano ng Lord, during the time of creation, nung pinatulan na si Adan po, isang rib lang pong kinuha niya. Kung 2 ribs kaya yun, ipag-gising ni Adan, hindi nalito na, sino kaya sa kanilang dalawa? Diba? Sino kaya sa, Eva 1, Eva 2? Diba? Sino kaya? Pero marami sa atin, ang iba-iba. Ang asawa. Kasi kung 2 yun, iba-iba na siya, pero kapatid dali ng ating Lord. Pero sabi ni Peter, in the same way. In the same way, kasi po, si Peter po, he is already referring to the third area of submission. Ang first area, second area ng submission ay tinalakay niya sa chapter 2. Ang unang area ay yung tungkol sa submission to the government. At ang pangalawa naman, submission to masters. Ito nga po, sa pangatlo, ay tinatalakay niya po yung submission sa loob ng tahanan. Si Pedro, ay, nagano siya, sabi niya, nakafocus siya doon sa mga babae. So, ang first point ng ating godly marriage is submissions of the wives to their own husband to transform them. Alam niyo po, itong submission po na katuruan, ito po ay parang isang radical na concept. Kasi po, even though the Christians, yung mga ginang na Christians, tasa yung mga Christians ito na mga ginang na, tasa kamay, nag-i-struggle pa rin sila. Di po ba? Marami pong Christians ngayon nag-i-struggle sa pagsasubmit sa kanilang asawa. Kasi po, kahit po sa mundo ito, ang tinatanong nila ng mga kababaihan, ano po ba? Mas greater ba ang lalaki kaysa babae? Bakit ako masasubmit? Parang meron sila nababagal sila sa ganitong klaseng katulungan. Of course, alam ni Peter na ang submission is not about equality. It's about the roles, the responsibility of husband and wives. Si Pedro, nung tinatalakay niya katuluan na to, kasi po, nung unang panahon, yung asawa, halimbawa yung babae naging believer muna, bago kanyang asawa, alam niyo po sa time ni Pedro, mahirap po ang kalagayan ng kababayan noon na yung asawa. Kasi po, yung asawa nila ay pinili sila bilang kanilang propiedad. Parang property sila ng kanilang asawa. Kaya po, pag nagiging Kristiyano, ang isang babae noon that time, ay tinitingnan ito na isang rebellion ng kanyang asawang lalaki. Pero on vice versa, kung naging Christian naman yung lalaki, ay expected to follow na kaagad yung mga asawang babae kasama ang kanilang mga anak. Pero sabi ni Pedro may kapangyarihan po ang submission. Kasi sabi ni Peter, hindi mo na kailangan magsalita pa to transform your husband. Kung unbeliever yung husband. Kung Christian yung husband nyo, ay to transform him to a better Christians. Alam mo po, yung marami tayong naririnig na kwento na patotoo. Yung unang, ng panahon hanggang ngayon, na yung babae naging Christian, tapos yung kanyang asawa, yung lalaki ay hindi pa, marami tayong patotoo kung paano po niya na-convert sa Christianity ang kanyang asawang lalaki. May isang pong kwento po, yung nakikinig ako sa DZES, yung isang babae, kung nakikinig kayo sa DZES, sabi niya, naging Christian siya, pero alam niyo ba kung gaano katagal na convert ang kanyang asawa? 25 years. Kasi po, nung first, na maraming taon ng kanyang pagka-Kristiyana, lagi niya pong pinupuna ang kanyang asawa ng mga kamalian.
Nung bandang uli, nung past 22 years na, sabi niya, ayoko na, bahala sa buhay niya. Basta ako magtatrabaho dito sa loob ng bahay ng maayos. After 3 years, kusang naging Kristiyano ang kanyang asawa. Another example is yung isang Hindu woman na na-convert, no, sa Christianity. Alam niyo po, mga Hindu, mahirap po sila na usapin. Mas mahirap pa kasi mga Muslim. Kasi po, yung Hindu, wala tayong common denominator. Yung mga Muslims mayroon. Naniniwala sila kay Isaac, Abraham, Jacob, naniniwala sila kay Jesus. Pero po, nung na-convert, ito po ang Hindu woman, no? Sabi ng missionary na tumulong sa kanya na i-accept si Jesus Christ, sabi niya, paano po ginagawa niyo pag kayo ay pinipresecute ng inyong asawa? Si Peter, tinuturuan niya ang mga babae at that time kung paano ang maging attitude kapag ang asawa nila ay hindi pa magpapaya. Sabi ng babaeng Hindu, sabi niya, Sir ang tawag niya sa missionary, sabi niya, nung ako ay magluluto, lagi kong sinasarapan ang aking pagluluto. Pag nakita ko ang aking asawa ay nasa sarapan, mas pinapasasarapan ko pa sa susunod. Sabi niya, araw-araw ako naglalampaso ng anisa. Napakakiligtan. Araw-araw ako naglilis. Pag nakita ng asawa ko yun at na-appreciate niya, sa sunod, mas makintab pa ang sahig namin. Sabi niya, pag ako ay nilalait niya dahil sa aking panampalataya, sinasagot ko siya ng mahinahon. Sabi niya, Sir, pinapakita ko sa aking asawa na ako'y naging Kristiyano, ako'y naging isang mabuting asawa at ina. Ang mga ginang dito, tayo ba'y naging isang mas mabuting ina at asawa sa ating mga asawang lalaki? Ayan po ba? Or mayroong struggle pa? Alam mo po, masyadong makapangyarihan itong submission po, no? Kasi po, this is the perfect plan of God, no? Para po i-transform ang kanyang unbelieving husband. Kung believer naman po husband, to transform him to a better Christian. Kayo pong kababayan dito, kayo po ay mayroong hawak na kapangyarihan, out of kamay na. Hindi nyo lang nagagamit. Amen po ba? Sabi po ng Bible yon. At anong kapangyarihan na yon? To transform your husbands. Sabi ni Peter, hindi mo na kailangan magsalita pa. Kaya po sa mga babae po, hindi nyo na kailangan paulangan ng inyong laway ang mga mukha ng inyong husband. Kasi wala rin na-accomplish yun. Hindi po ba? Ang na-accomplish nun, naging napasala yung mukha ng asawa nyo. Hindi po ba? Kaya po, especially, hindi ako bias po, lalong-lalo na po sa mga nag-preach dito sa gitna, mga kababayan na yung asawang nag-preach dito sa gitna, huwag na kayo mag-preach sa husband nyo. Alam niyo po, kasi kung nag-aaral siya, nag-preach na si Lord sa kanya. Amen po ba kayo? Walang nag-amen. Hindi kayo nakaka-relate, no? Kung kayo mag-preach dito mga kakababaihan, nag-preach na si Lord sa inyo, hindi nyo kailangan ang aming mga pag-preach ninyo, pagsasermon. Katulad ng babae nito, kung sa Hindu ko kanina. Niya po, nagkaroon siya ng struggle doon, nung sinisiran siya ng mga missionaries. Pero po, ang practical preaching ng kanyang may bahay sa kanya, yun po, wala siyang struggle. Nakita niyo po ang pagbabago ng kanyang asawa. So the first point of a godly marriage, wives, submit to your own husbands. Amen po ba, mga wives? Amen po ba, mga wives? Amen. Ulitin natin. Sabi natin. Sabi natin, ako ay magsasubmit sa aking husbands. Sabi natin, ako po ay magsasubmit sa aking husband. Sabihin natin mga wives. 1, 2, 3, go!
para naman po sa mga singles, ano, kung kayo ay nag-umpisa nang naghanap ng inyong asawa, kung kayo ay nag-uumpisa na kayo mag-date, o kaya pagbalik mo sa Pilipinas ay may plano na kayo mag-asawa, at ang asawa natin or dinidate ay isang unbeliever, please, tigilan na yan. Alam niyo po, may sinasabi ang Bible against this kind of relationship. Ang sabi ni Nehemiah, si Propeta Nehemiah, sabi niya, moreover, in those days, I saw the men of Judah, yung mga lalaking believers, yung mga taga-Israel, who had married the women of Ashud, Ammon, and Moab, yung mga tribes na unbelievers. Half of their children spoke the language of Ashud, or the language of one of the other peoples, and did not know how to speak the language of Judah. Ang unang result, nawalan po ng naintindihan ang kanilang mga anak. Hindi na po marunong ng kanilang sariling lingwahe. Sabi dito, I rebuked them, sabi ni Nehemiah, and called curses on them. I beat some of them and pulled out their hair. Siguro sa sobrang galit ng propeta nito, ay pinagsusundok niya yung ibang kalalakihan, ano? At ang iba naman, sinasabunan niya hanggang napanot yung buhok. Next week kaya, kung may Nehemiah dito, meron tayong papasok dito na may black eye? O kaya panot yung buhok? Ito ba? Sabi nito, I made them to take an oath in God's name. Sabi niya, promise kayo sa ating Lord. Sabi niya, and said, you are not to give your daughters in marriage to their sons, nor you are to take your daughters in marriage for your sons or for yourselves. Was it not because of marriages like this that Solomon king Israel sinned? Sabi niya, di ba itong klaseng relasyon na si King Solomon ay nagkasala? Sabi niya, dito, among the many nations there are no king like him. He was loved by his God, and God made him king all over Israel. But then he led them into sin by foreign women. Must we hear now that you too are doing this terrible wickedness and are being unfaithful to your God by marrying foreign women? Ang sabi doon, if you marry an unbeliever, you are being unfaithful to your God. Kaya po, mag-isip-isip po tayo. Ang nais ng Lord sa ating mga kanyang anak ay magkaroon tayo ng anak na godly offspring para po siya ay mapapapalihan din. Kung mga asawa kayo, magkaroon ng relasyon sa isang unbeliever, it's not, hindi kayo sure, no? No, kung ang inyong maging anak ay magiging godly din. Kaya po, kung ano po ang inyong maging reaksyon sa sinasabi ng Bible, yun po ang laman ng inyong puso. It's either you love God or you love yourself. Mas malinaw ba yun? Mas else? Ano pa po ang characteristic ng godly marriage? Pangalawa po, wife is focused on the internal and not the external. Sabi dun sa text natin, your beauty should not come from the outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold, jewelry, and fine clothes. Ito sabi niya, and yung beauty niyo, instead, it should be that of your inner self. The unfading beauty of a gentle and quiet spirit. Nagbigay siya ng dalawang example. Gentle and quiet spirit. Which is of great worth in God's sight, for this is the way of the holy women of the past who put their hope in God, used to make themselves beautiful. Sabi ni Pedro, ang primary way, ang makakababihan ng may asawa, to submit to your husbands, or the primary way to honor your husbands, no, is baguhin natin yung internal natin.
na kalooban. Kasi po, baka akalain po ng mga kababaihan na ang pagpapaganda nila ay in-honor nila ang kanilang husbands. Hindi po sinasabi ni Peter na masama yung pagpapaganda, masama yung magsuot ng damit na magaganda o ng jewelries. Kasi sinasabi po ni Peter, kung tayo ay maghuhumaling na sa ganito mga bagay, sa mga external na mga bagay. Tayo po ay nanirahan dito sa mundo ito, na ang ating kababaihan, gentlemen, mga kalaki, kinikay maputi, ang ating pong kakababaihan ay may malaking tentasyon. Kasi po, yun ang paghihikayat ng mundo, na i-adore yung sarili. Ang pagpagaganda na to the point na tayo ay naghuhumaling na, tayo ay obsessed na. Tayo po yun ang kalakaran ng mundo. Ano po yung mga kalalakihan dito, you have the duty to protect your wives. Sa mga advertisement po sa Pilipinas, makikita natin naglalaki ang billboard. Di po ba? Sa TV, anong ang pinaproject ng mga advertisement na yon? Look at me. Look at me. Pag sumuot ka ng ganitong klaseng damit, ay maganda ka. Look at me. Pag gumamit ka ng shampoo ganito, ay maganda yung hair. Look at me. Pag gumamit ka ng makeup na dito, ay mapapaganda ka lalo. Look at me. It's all about me. Kung minsan nga, di mo na alam kung ang pa-advertise ng ng isang produkto ay ang kanilang lingerie o kaya yung babaeng halos huhubad na. Alam niyo po, napupuot po ang Lord sa ganitong klaseng mga paghuhumaling, yung obsessed tayo sa mga ganitong klaseng pag-external na beautification. Hindi po masama ang magpapaganda, pero huwag lang kayong magiging obsessed. Kasi, di po ba, maganda naman yung misis natin pag maganda kanyang damit, di po ba? Mga husbands, di po ba? Maganda pa yung, pag binibilan natin sila ng, hindi naman sa red tag o sa medyo may konti, may class na konti. Kasi mga misis natin, ay mayroon ding class, di po ba? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Dapat tayo ay mataas yung standard natin. Dapat tayo ay a people of na may wrong class, di po ba? Alam mo po, sabi po niya, alam niyo po, sabi ni Samuel, nung naghahanap sila ng king na papapalit kay King Saul, the time of David. Sabi po ni Samuel, sabi niya, Samuel was surveying the older brothers of kingly characters, and noticing one of them and said, itong sabi ni Samuel sa 1 Samuel 16:17, surely, this must be God's anointed, sabi niya. Pero sabi ng Lord, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man look at. Man look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang sinasabi po ni Samuel, hindi po ako tumitingin. Katulad na kayong pagtingin ninyong mga tao. Tayong mga tao ay tumitingin tayo sa panlabas na anyo, di ko ba? Pero sabi ng Lord, siya ay tumitingin sa Panginoon. Hindi po ba makikita nyo kung sino po ang natatanggap sa trabaho? Pag nag-apply sa Jollibee, ang pangit o yung maganda? Ang maganda, di po ba? Halimbawa, dalawa lang sila ang nag-apply doon. Tapos dalawang posisyon din na kailangan. Isang cashier, isang tagaluto. Sino mapupunta sa cashier? Yung maganda, di po ba? Yung pangit, nasa kusina. Di po ba? Halimbawa naman, sila ay na-promote pareho. Na-promote sila pareho. Ang cashier ay nagiging store manager. Di ba?
Ang kusinera nagiging mascot. Di po ba? Ganon. Ganon talaga ang ano. Nakalakaran ng mundo ito. Kaya huwag na kayong magtaka. Alam niyo po, hindi na naman po sa panabasaan nyo sa mga clothes or clothing ang sinasabi na nilang ano nyo, i-apply yung pag-umaling natin. Kasi po, tingnan natin po sa TV, kung sino nanonood ng TV, marami pong marriages, no? Maraming marriages na ang lalaki at babae ay pinapakita nila ang magagara nilang tahanan. Pinapakita nila ang magagara nilang kotse. Pinapakita nila ang magagara nilang iPhone 6. Pero po, alam mo po na obsessed sila sa kanilang mga gamit. Bakit natin malalaman na obsessed sila? Kasi po, nais nilang i-show off sa ibang tao. Hindi po masama ang maging mayaman. Masarap kaya yun. Pero when you show off ang inyong kayamanan, you are acting like the world. You are not acting like God. Hindi na tayo dapat mag-act like God. We have to think like God. Amin po ba? Yeah. Alam niyo po, ang ano po, no, ang focus dapat ng babae na Christian, may asawa na, ay ang kanyang development, ang kanyang inner self, ang kanyang pag-cultivate. Hindi po ang panlabas na anyan niya. Hindi po ba? Dapat natin, makababayan, dapat nyo i-cultivate mabuti ito. Dapat nyo ipakita sa inyong mga brother husbands na kayo, kinocultivate nyo ang inyong inner self. Pero of course, mas maganda din yung maayos yung pagmumukha. Ito ba? Ito. Plus factor na yon. Ano po ba sinasabi ni Peter nung sinasabi niya, quiet and gentle spirit? Ang ibig sabihin ng gentle sa ibang translation ay meek. O ibig sabihin nito ay hindi siya pushy, hindi siya demanding. Ito po yung the same word na ginamit sa Beatitude sa Matthew 5:5. Sabi doon, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Sa mga kababaihan dito ngayon, sa may mga asawa, paano natin ipamuhay yung sinasabi ng Lord na blessed are the meek? Paano natin i-apply sa ating buhay? Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Isa pang application, paraphrase ko lang po yung sa Beatitudes. Pwede natin sa amin, para may magkaroon ng application ng ating mga may bahay, pwede natin sabihin na, blessed are the wives who are always angry at the right time. And never angry at the wrong time. Amen po ba mga wives? Wala, tayo. Makikita natin talagang wives. Alam mo, may kwento ako tungkol dyan. Si Adan at Eva, si Adan pa lang sa si Lord, nag-uusap si Adan at si Lord, sabi niya, sabi ni Adan, mga partner sila lahat. Sabi ng Lord, ay gusto mo magkaroon ng partner, bigyan kita. Sabi ng Adan, sige po, bigyan mo ako ng partner po. Excited si Adan po, sabi niya, sige, bigyan mo ako ng babaeng maganda, mahaba ang buhok, makinis, maputi. Sabi niya, baliginitan, no? Sabi niya, matalino, sabi niya, ano po, bagay isip siya agad. Sabi niya, isusupport ako sa lahat kong gusto. At higit sa lahat, sabi niya, submissive na asawa. Sabi niya, sabi ng Lord, wala na problema sa akin yun. Sabi ng Lord, sabi niya, but that will cost you your leg. That will cost you your leg, sabi ni Lord. Nag-isip siya na, sabi ni Lord, leg talaga? Sabi niya, ano kaya Lord kung ribs na lang? Dito ba?
Wives, be submissive to your husbands. Hindi ko alam kung yun talaga yung dahilan. O kwento lang yun. Narinig ko lang. Saan ba tayo? So, ano ibig sabihin ng, okay. So, yung babae nito, yung dapat po, yung meekness ng babae, dapat he is control of her actions. Ang mga kataga na lalabas sa kanyang bibig ay calculative. Mahinahon. Ibig sabihin ng calculative, pag pinag-iisipan niya. Sinasabi niya, ay, opinion ko lang po ito ha. O kaya sinasabi niya sa kanyang asawa na, pag ginawa ba natin ito, magagalit yung Diyos? Kapag galit na yung babae nito ay matibay pa rin ang kanyang puso. Pag galit pa yung mga wives, matibay pa rin ang inyong puso. Dapat, she is Christ-like. Ang sabi ng Bible, she is described and gentle and meek. Sabi ng Matthew 11:20. Ano naman itong ibig sabihin ng quiet? Hindi naman siguro tabini. Ibig sabihin ng quiet, she restrains from her words. Nakapag-restrain siya ng kanyang salita. Nakapag-pigil siya ng kanyang salita. Ang pag-describe ni Solomon dito sa mga taong ganito ay ganito sa Proverbs 10:19. When the words are many, sin is not absent, but he holds his tongue is wise. Ang babaeng nais ng Lord ay nagko-cultivate ng sarili, siya ay wise. In control of her emotions. Maingat sa pananalita. Ang babae nito, mayroong ganitong ugali, ay hindi demonstrate lang po na mayroon siyang karunungan. Mayroon kayong wisdom. The children of God, lalong-lalo na yung mga kababayan na may pasaway na husband, dapat tayong magiging wise. Makapangyarihan po. Ulitin ko, meron po kapangyarihan dahil po ang submission not only nagbabago sa kanyang husband, sulit nagbabago din sa kanyang sa babae mismo, sa kanyang pag-uugali. Alam niyo po, yung isang Christian home ay hindi siya dapat concerned dun sa mga outward na pagpapaganda. They are not consumed sa mga external na pagpapaganda. Yung make-up, yung kulay ng skin. Dapat yung godly home is consumed what is inside. Alam niyo po, ang godly home or godly wives, makinig mga wives, ang godly wives, nagsustor up siya ng treasure niya sa kalangitan. Kasi alam niya kung saan po ang treasure niya, nandun din ang kanyang puso. Ang godly na wife, pinoprotektahan niya ang kanyang puso. Ulitin natin, ang godly na wife, pinoprotektahan niya ang kanyang puso sa pag-worship ng mga bagay dito sa mundo. A godly wife is all about the inside. Ano po ba mga wives? Huwag kayong mga wives. Mamaya mayroon din yung mga husbands. Tapos na tayo sa mga wives. Dito na sa mga husbands. Ano po ang susunod po na characteristic ng isang godly marriage? Husbands is growing in the knowledge of his wife and
the word. Sabi doon husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Yung last 6 verses natin para sa mga wives, ang last verse natin ay para sa mga husbands. Isang verse lang siya pero marami tayong matutunan dito, mga husbands. Sa verse na to, sinasabi ni Peter kung ano po ba yung matatawag ba natin na sikreto, kung paano mahalin ang ating mga asawa at kung paano sila pagsisilbihan. Sabi doon sa isang translation, sa NIV, sabi doon, be considerate. At sa King James, ang pagkasabi doon, dwell with them according to the knowledge. Maganda yung sinasabi ng King James. Ano ba ang klaseng knowledge ang dapat mayroon yung isang godly husband? Ano po bang klaseng knowledge ang kanyang i-cultivate? Unang-una po, a godly husband must know his wife. Kanino ng asawa? Kanino ng asawa ang kilalanin? Kaniyang asawa. Di po ba? Hindi asawa ng iba. Ano po bang ibig sabihin must know his wife? Dapat po mga husbands, dapat po pag-aralan natin ang ating mga asawa. Sasadyain natin pag-aralan ang ating mga wives. Amen po ba mga husbands? Pag-aralan natin silang mabuti. Kung nag-aaral kayo ng Bible, pag-aaralin nyo yung asawa. Pag-aaralan po kung ano pong kanilang mga likes at saka dislikes. Ito po ba? Mamaya, may nakita kayong sexy dun sa katabi nyo si Mari, pag-aralan nyo sa kung kaya ng free time niya. Huwag yun. Pag-aralan yung kanyang nag-likes o dislike para po mapakapag-minister tayo ng mabuti. Alam niyo po, sinasabi ko sa akin may bahay, sorry pag nagkamali ako. Lagi ko sinasabi yun. Ibig sabihin talagang failure ako lagi. Sabi ko, sorry ma, pero talagang alam ko kung failure ako sunod, pero pasensya mo na ako. Spell out ko sa kanya yun, na ako ay magkakamali. Para sa aking protection. Para kung dinala yung kanyang galit. Di po ba? Spell out natin na tayo magkakamali, pero we have to affirm, no? Na siya ay mahal natin. Amen po ba? Na you have to affirm na siya ay ang ating pinag-aaralan and then yung bahay natin. Ano pa po ang kailangan ng mga husbands, no? The husbands must know the scripture. Ito ang pangalawang knowledge na dapat natin i-cultivate. Dapat yung mga husbands must know the scriptures. Tayo po yung yung mga, sabi nila, iyan natin. Sabi dun sa Ephesians 5:25-27, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Husbands, ang primary way natin na mahalin natin ang ating mga sister wives, sabi natin primary, ay to wash her with the word of God. Amen po ba tayo mga husbands? Tayo po ang magiging kanila tayo po ang kanila magiging spiritual leader. Husbands, tayo po ay magiging spiritual leader sa ating mga wives.
Tayo po ang magtuturo sa kanila. Tayo po ang mag-aakay sa kanila, magtutulong sa kanila kung paano i-apply sa kanilang buhay ito para sila din man ay magamit ng Lord according to their callings. Amen po ba? Ang husband po, play the role of Christ. Kasi po, if Christ is the head of the church, the husband is the head of her wife. Di po ba? Siya po ang mag-play noon ng role ni Jesus Christ. Ito po sa mga kababaihan naman po, punta tayo sa mga kababaihan. Yung mga single. Mga single ang kababaihan. Ito po ay napaka-importante para sa inyo ngayon. Kung paano kayo maghanap ng inyong asawa o mapapangasawa. Kailangan niyo po, tingnan niyo po yung lalaki. Ito bang lalaki ito ay magiging spiritual leader kung siya ay asawa ko na? Pag hindi po, ang sabi ng gantaran, sabi ng, ex agad. Di po ba? Ex agad. Siya po ba ay magtuturo sa atin ng salita ng Diyos? Siya po ba ay magtutulong sa atin na may-apply ito sa aking buhay? Is He going to take the role of Christ sa ating buhay? Pag hindi po, ex ka agad yun. Kahit po sinasabi natin Christian pa siya. Ang Christian na lalaki, it doesn't mean na siya ay a good husband. Tandaan natin yun. Kaya po naano talaga ako sa mga mayroong tuksuan, sige na, Christian yun. Ano ngayon? Di po ba? Hindi bilang ay match na kayo. Hindi po ba basihan ang pagiging Kristiyano sa inyong pag-aasawa? Mas malalim pa po doon. Hindi po ba? Sige, sa ibang topic yun. Para naman yun sa mga kalalakihan, sa mga singles. Ngayon pa lamang po, mag-prepare na kayo na kayo po ay magiging spiritual leader ng your wife-to-be. Magbasa kayo ng Bible. Huwag kayo makinig sa Bible study leader nyo. Sa aming Bible study, ewan ko na lang. Sorry mga parang sa kayong bagadiya. Ang Bible study leader na lang yung nag-aaral. Mag-aaral din po kayo. Alam niyo po, nag-aaral kami ng exposition sa Romans. Ititigil na nga namin yan. Kasi po, ako lang po nag-aaral, ako lang po nagbabasa ng Romans. Alam na nila yung text. Alam na nila kung saan kukunin niya. Pag mag-BS kami, ako lang po nagtuturo pa rin. Masakit ko na ito sa Bible study group. Sorry mga kapatid. Wala ako natutunan kaya dito. Mayroon din pala pagtitiis. Patience, ayun. Mayroon din pala. Hindi rin pala nawala. Pero mga singles, dapat kayo mag-aral ng salita ng Diyos. Huwag kayo mag-depende doon sa inyong Bible study leader. Kasi po siya ay tao lang din. Mag-depende kayo doon sa Holy Spirit na mag-guide sa inyo. Tapos sabihin niyo sa Bible study leader, mali yan Ganun. Pag ginawa niyo yan sa akin, ma-appreciate ko na kayo. Di po ba? Di ba, mga kapatid? Ipakita niyo po sa inyo, wife to be ngayon pa lamang po kayo nag-aaral na. Kung kayo ay may napupusuan. Di po ba? Pakita niyo kayo isang spiritual leader. Tapos, I have nothing against music ministry. Sabi ko lagi kayo Cesar. Yung mga backup singers, I have nothing against sa backup kasi nagba-backup din ako dati. Pero sa akin, sa aking opinion, ito yung pinakamadaling ministry. Kasi, aawit ka lang, hindi ka lang mag-worship, susundan mo lang yung worship leader. Maghanap kayo na mas mahirap pa na ministry. Para maranasan niyo po kung ano pa talagang pagiging tunay na Kristiyano. Bakit pa naghirap ang ating Lord? Kung ang pagbabag ay kunting hirap, mas nagkakayo pa. Kasi it will build your character, mga nagbabaka. Kung babaka kayo na lalaki, it will build your character. Para later on, magagamit niyo kung ang inyong asawa ay medyo pasaway, medyo at least, medyo na-train mo na yung sarili. Mga husbands, kung
nakilala na natin ang ating mga asawa, patuloy natin kinikilala para pagkakabang-minister tayo sa kanila. Kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos upang sila ay tulungan sa kanilang mga callings, kayo na po ang magiging number 2 sa kanilang buhay. Kasi po, ginawa na nilang number 1 ang ating Lord. Amen po ba? Amen. Kaya mga sister wives, huwag niyong gawin ang number 1 ang inyong mga asawa. Kasi po, pag ginawa niyo yan, mayroon kayong, ang mundong ito ay magkukumpit sa inyo. Huwag niyong hayaan magkumpit ang mundo sa inyo, sa inyong mga asawa. Let the Lord be number 1 sa inyong buhay. Yan, in-spell out ko yun sa may bahay ko, ikaw ay number 2 lang. Dapat spell out natin, ikaw ay number 2. Di po ba? Para malaman nila, kung may gagawin ako para kay Lord, alam niya, mas importante yun. Diba? At ano pa po, yung characteristic ng godly marriage. Yung pang-apat po, husband needs to dwell with his wife. Ito na naman. Kaninong wife? Sa kanyang wife. Di po ba? Sabi ko na, husbands in the same way be considerate as you live with your wives and treat them with respect as weaker partner and heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Husbands, sabi daw, you must live with your wife. Ang literal translation na ito, you must dwell together with. Ang literal translation. Sino po nais maging godly husbands? Itaas yung kamay. Kung nais nyo po maging godly husbands, you must spend time with your wife. In fact, you must be at home with your wife. Sa mga husbands ito, makinig mabuti mga husbands dito. Importante ito para sa atin. Kasi po maraming husbands, alam natin na wala sa kanilang mga tahanan. Alam natin yan. Kung di siya, wala siya sa kanyang tahanan, nasa kanya siyang trabaho. Kung wala siya sa kanyang trabaho, nandun siya sa pleasure. Kasi kung minsan, pag ang husband sa bahay ay siya ay na-stress. Mga wives, tanongin niyo yung brother husbands, stress ka ba pag nasa bahay ka? Sige, tanongin niyo. Tanongin niyo, stress ka ba pag nasa bahay ka? Yun. Mga husbands, makinig in order for us to be a godly husbands, we have to be with our wife. Ibig sabihin na to, we have to dwell with our wife. We have to be with our kids. Practically speaking, kung kailangan natin magpalit ng trabaho, magpalit po tayo ng trabaho. Isang malakas na amen. Thank you, Kuya. Kasi alam niyo po pag sinabi ng wife natin, pag tinatawagan natin sa bansang Pilipinas, mahal, kaya sweetheart, kaya daddy, umuwi ka na dito. Dito ka na lang. Kahit mag-bill-bill na po tayo ng asin. Nag-bill-bill. Mali. Bill-bill pa yan. Tama. Kahit mag-bill-bill pa ng asin, ay, dito ka na lang. Alam niyo po, pagbigyan niyo po ang inyong mga wives. Kasi po,
Kung hindi mo pagbibigyan, maaaring magdilid din siya ng asin. Pero iba na yung kasama niya. Mga kapatid, ito tandaan natin, sa mga husbands, tandaan natin ito mabuti. Itong salitang ito, mga salitang ito. Our job can never make us a Christian home. Never. Tandaan yun. Ang ating mga trabaho can never make us a home. Naintindihan niyo yun? English yun. Ang ating mga trabaho can never make us a godly home. Kasi po, it dwells down kung kanino ka nagde-depend. If you depend sa inyong sarili, you can say, magtataba ako dito ng mabuti, mag-overtime ako. Sabi ko, si Jella, no? Tapos para po may padala ko sa aking mga mahal sa buhay. Fine. Depende ka sa iyong sarili. Pero pag sinabi natin, susunod muna ako sa utos ng Diyos. At pagkatapos, saka na ako mag-depend sa Kanya kung saan pupulin ang aking kakanin. Then that's something else. Amen po ba? Amen. May nagsabi sa akin, kuya, napakadaling sabihin ko lang kasi hindi. Lagi kong narinig, kuya, madaling sabihin ng para sa inyo. Sabi ko, hindi ako nagsabi ng Bible. Doon kami nakipagtalo. Ako ay sumusunod lang. Kaya po, pag may nag-ano ka sa inyo, pag may nag-review, sabi nyo, di huwag ka makipagtalo sa akin. Sinabi ni Jesus yun ng Bible. Doon kami pagkipagtalo. Sabi mo, Jesus, mas mahal ko yata ang aking trabaho kaysa iyo. Pwede bang balato mo na to? That is precisely yung sinasabi niyo. Kung mahal natin ang Diyos, by faith, susunod tayo. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Ano pa po? In a godly marriage, couples honor their differences. Ang sabi dun sa sa text natin, husbands, in the same way, be considerate with your wives and treat them with respect as the weaker partner. Ibig sabihin na ito ng weaker partner is literally means na weak sila physically. Kasi po, of course, by design, sila po ang inaatasan ng ating Lord na by design na mga anak, magbigay sa atin ng mga anak natin. Kaya po, mayroon silang hormonal changes. At ang hormonal changes ay laging ito, naiinis sila sa atin. Hindi natin alam kung may mga moods sila, no? May mga moods sila na hindi natin maintindihan. Pero sabi ng Bible, i-treat natin sila with respect. Dapat po tayo magiging considerate. Alam po, yung husbands po ay sila po ang pinag-utusan na magiging considerate. Hindi pong asawang babae. Di ba? Tingnan nyo, ang mga husbands, bakit? Bakit kaya? Kasi in general, yung mga sister wives natin, sila ay considerate na, tayo ay hindi. Alam mo, lagi ako napupukpuk yan sa ulo yung salitang yan. Kasi minsan sinasabi ng wife ko sa akin, sabi niya, baka Diyos ka pa naman, may tapos ganyan mo galing mo sa tao. Yes! Then natatauhan ako. Yes, I have to be considerate. Masama man po na gamitin yung salita ng Diyos sa pampukpok. Pero minsan, maganda din kasi natatauhan tayo. At lagi ako natatauhan. Kasi by nature yata, hindi ako considerate. Ewan ko. Pero, may struggle ko pa talaga yon sa area ng buhay ko.
At ang pang-anim, yung last na natin, in a godly marriage, couples experience unhindered, powerful prayer. Ang sabay po ni Pedro po, hindi lang tayo nag-pray individually, nag-pray din tayo corporately. Dapat po ang husbands and wives must have a corporate prayer life. Nagagawa ba natin yon? Husbands and wives? Pag hindi pa po natin mga nagawa, husbands, yayain nyo ang inyong asawang babae na mag-pray kayo together. Alam niyo po kayo isang kapatid, no? Sabi ko, kuya, ba't kayo, naniligaw sila sa isa't isa? Ba't parang singles? Anong ginagawa niyo straight mo? Sabi niya, kuya, mamaya lang tumawag kausap ko yung si kapatid, si sister. Anong ginagawa niyo? Nagpipray kami, kuya, over the phone. Nagtaka ako, nagpipray sa... Parang maganda din, nagpipray sila over the phone. Alam mo, later on, we found out na ang ganitong klaseng tukso, ginagamit yung prayer ng lalaking babae, ng lalaking Christian sa nililigawan niya. Mag-pray tayo kasi mayroon siyang ibang intensyon. Mga kapatid, huwag niyong gamitin ang prayer para sa inyong kapakanan. Sa couples, when we pray together, there is unity. There is power in our prayer. Kasi sabi ng Lord, 2 or 3 gather in my name, there I am in the midst of them. Kaya po, yung couples, na godly, must have a corporate prayer life. A godly couples, dapat naglalagin corporately, hindi lang individually. Hindi po ba, mga kapatid? Alam niyo mga kababayan, mga singles, maraming schemes, quote-unquote, ang mga Christian na mga lalaki para kayo ay tuksuin. Be vigilant. Alam niyo po, kinukwento ko ito sa BS group namin. Sabi ko, alam niyo, ilang beses na ako ay naging ninong ng mga Christian couples, lahat sila naghiwalay. Sabi nila, ay hindi na kananan ko po ni ninong. Alam niyo po, at that time, ang mga couples na to ay niisip namin na i-reject ang kanilang offer. Kasi di namin nakikita ang pagiging Kristiyano sa kanilang buhay. Ladies, especially mga singles, be vigilant. Sa mga husbands, pag nagawa na natin to, we have to deal with our wives. Kung kailangan na natin magpalit ng trabaho, ay magpalit tayo. Kung ina-honor natin na ang ating differences na nirespeto natin sila na smahin na sila, at dahil po sa kanilang mga hormonal changes, kung tayo ay nag-pray corporately, dahil po may kapangyarihan natin mga prayers, tayo ay may kasagutan natin mga prayers, and then, maaari natin sabihin na mayroon tayong happy Christian home. Amen po ba? Ulitin ko lang, mga kapatid, mga husbands, ang ating trabaho ay hindi ang pagbibigay sa atin ng Christian home. We have to be with our wives. Amen po ba, mga kapatid? So, sa ating natalakay sa umaga ito, unang-una, wife submits to her husband to transform him. So, may kapangyarihan yung mga babae, abot kamay na binigay ng Lord sa inyo. Wife is focused on the internal, not the external. Husband is growing in the knowledge of his wife and the Word. So, ang ating wife, ang ating pag-aaralan, at
ang salita ng Diyos. Husband needs to dwell with his wife. Kailangan natin, kasama natin ang ating mga wives and kids. Couples, what are the differences? At ang aning couples experience unhindered prayer for life. May natutunan ba tayo? Sige po, tumayo po tayo. Palakpakan natin ang Lord. Father God, purihin kalakilayan ka po sa buhay po namin. Father God, ikaw po ang ibigay sa amin ng buhay. Hindi na, Lord, kahit po, Lord, lang lahat ng namin natatanggap. You have a design, Lord, para po, Lord, para sa aming mga couples, magiging godly ang aming marriage. Father God, patuloy mo kaming gabayan, Lord. Wala kaming ibang inaasahan kundi ikaw. Hindi kami, Lord, umaasa sa mundo. Father God, by your strength, O Lord, empower us para mangyari ito. Para, Lord, sa mga singles na nandito, Lord, Father God, continue to mold them, O Lord. Dahil po ikaw man, Lord, ay nais mo po sila din. In due time, Lord, magkaroon sila ng mga asawa at anak, Lord. Nais nyo magiging godly ang kanilang offspring. Father ng heaven, napakabuti niyo po sa amin. Binigyan nyo kami ng partners, or magiging partners mo. Para, Lord, sa mga kapatid na nag-decide po na magiging single habang sila nabubuhay, Lord. Continue to bless them all. Nawa po sila din ay manatutunan, Lord, sa inyong mensahe. Father in heaven, gamitin mo rin sila po na dahil yung pagpapala upang yung mga marriages, Lord, at ang mga singles, mga pasilos, Lord, sila rin po, Lord, ay makatulog po, Lord, sa amin. Father God, maraming salamat po sa inyong kabutihan. Maraming salamat po sa inyong pagmumod sa amin. Purihin ka po, nakilahin ka. Sa mga